Amen. Praise God. Lahat po ng pinagpala ng Panginoon ngayong umaga, tumayo ng mabilis. Ayan, tunay nga na pinagpala sila dahil ang bilis-bilis tumayo. Okay, this is a wonderful, beautiful morning. That's why we are happy in the Lord's Day. Happy po ba kayo ngayon? Okay. Bukod dun sa si Jesus yung dahilan ko bakit tayo happy, magsabi tayo dun sa katabi natin, why we are happy today. Ano yung reason? Sige, sabihin nyo sa kanya, bakit ka happy ngayon? Ano yung feeling mo kayo, bakit happy ka? Bukod kay Jesus Christ bukod sa we wake up in the morning, binigyan niya tayo ng ano pa yung nagpapasaya sa'yo ngayong umaga. Dapat masaya tayo lagi dahil this is the Lord's Day. Amen? And we're expecting goodness, mercy, and of course, blessing. Amen? Amen? Praise God. Sige po, bigyan pa po natin ng malakas na palakpakan Panginoon. Advance yan para sa matatanggap natin ngayong umaga. Amen? Mas malakas na palakpak, mas malaking blessing. Amen. Praise God. So we are declaring now our statement of faith na siyang nagpapatatag at nagre-refruit ng ating pananampalataya. Amen? Sige po, tayo po ay babasa. Ako po muna, tapos kayo yung sunod. Alternate po tayo. Okay, let's start. Kami naniniwala na ang Biblia ay kinasihan ng Diyos at tunay na salita ng Diyos. Kami naniniwala sa tatlong persona, Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Kami naniniwala na si Jesucristo, ang Kordero ng Diyos, na sa pasimula pa'y itinalaga upang alisin ang kasalanan ng sanlibutan at sa pamamagitan ng pagtigis ng kanyang dugo sa krus ay nagbigay ng kaligtasan sa lahat ng tao. Kami naniniwala na ang kaligtasan ay batay lamang sa biyaya ng Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo. Ito ay nakakamit lamang sa pamamagitan ng makatotohanang pagsisisi at ng taus-pusong pagtanggap kay Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Kami naniniwala na bawat mananampalataya ay kailangang bautismuhan palubog sa tubig sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Banal na Espiritu. Ito'y utos na dapat isagawa kasabay ng pagbabagong buhay. Ito'y di nakapagliligtas na ordinansa paghus panglabas na tanda bilang mananampalataya. Kami naniniwala na ang bautismo sa Banal na Espiritu ay isang tuwirang makalangit na karanasan sa pamamagitan ng pagsasalita ng ibang wika. Ito ay pangloob na tanda sa mga disipulo ng Panginoong Hesukristo. Kami naniniwala sa kaloob ng Banal na Espiritu para sa ikatatatag ng buhay espiritual ng bawat mananampalataya at sa makapangyarihang kaloob ng Espiritu sa pagsasagawa ng gawain ng Diyos ayon sa naisin ng Banal na Espiritu. Kami naniniwala sa makadiyos sa pagpapagaling sa pangalan ng Panginoong Hesukristo at siya'y patuloy na nagpapagaling ng may sakit maging sa kasalukuyan. Kami naniniwala na bawat mananampalataya ng Panginoong Hesukristo ay nararapat mapabilang sa isang lokal na iglesia at kusang loob na nag-iikapu at nag-aambag ng anumang bagay sa ikasusulong ng mabuting balita ng kaligtasan. Sabay-sabay po tayo. Kami naniniwala sa pag-alaala at pagbibigay halaga sa huling hapunan ng Panginoong Hesukristo bilang pagpapahayag ng kanyang kamatayan, muling pagkabuhay at ng kanyang muling pagparito sa daigdig. Amen. Praise God. Hallelujah. Muli pa, sige po, bigyan natin ng malakas na palakpak ang Panginoon. For He is good, karapat-dapat siya sa ating pagsamba at palakpak. Amen. Sige po, atin pong idalangin ang araw na ito, ang gawain na to sa Panginoon. Samahan niyo po ako. Dakilang Diyos, kami pong lahat ay lumuluhog sa iyo. Sama-sama kami, Panginoon, na dumako sa iyong banal na templo. Ito po, Panginoon, ay iyong atas sa lahat ng iyong tinawag, sa lahat ng iyong hinirang, sa lahat ng iyong mga anak, na kami, Panginoon, ay huwag lilimot sa iyong araw na kung saan kami ay magdadala, maghahandog sa iyo ng aming mga papuri, sakripisyo, handog, pasasalamat dahil kapuri-puri ka. Tunay na i-declare namin sa araw na ito kung sino ka. Ikaw ay makapangyarihan. Ikaw ay walang hanggang Diyos. Ikaw ay nagpapala sa lahat. Tunay na ikaw ay nagpapagaling. Ikaw ay mahabagin. Ikaw, Panginoon, ay nagpoproteksyon
Kaya naman, O Diyos, sa araw na ito, wala kaming ibang gagawin kung ikaw ay itanghal. Papurihan ka, sambahin ka ng lahat ng iyong nilalang, O Diyos. Salamat, O Diyos, sa buhay na kaloob mo, sa panibagong pag-asa, sa panibagong lakas na sa amin ay pinagtiwala mo upang magamit namin sa mga bagay na aming gagawin sa aming buhay, panlupa, gayon din sa buhay espiritual. Salamat, Panginoon, sa buong isang linggo, sa iyong pag-iingat, sa iyong pagpo-provide ng aming mga pangangailangan. Salamat sa pagsama. Salamat, Panginoon, sa pagpapagaling na kami, Panginoon, ay nakaranas ng karamdaman. Salamat, O Diyos. Salamat, walang hanggan, Panginoon, ang aming pasasalamat sa iyo. Ngayong umaga, Panginoon, dinadalangin namin sa iyo ang aming gawain na patuloy, Panginoon, na manguna ka. Ang iyong banal na Espiritu, Panginoon, ay una naming inaanyayahan. Sa dakong lugar na ito, tunay na sa salita mo, na 2-3 na nagkatipon sa iyong pangalan, ang iyong Espiritu ay nasa aming kalagitnaan. Tunay, Panginoon, na dinudulog namin ang lahat ng iyong mga anak na magmiministeryo. Sa lahat ng nanalangin, Panginoon, sa iyong anak na gagamitin mo sa praise and worship, ang worship leader, patuloy na padaluyin mo ang anointing, ang kapangyarihan, ang paggalaw na malaya ng banal na Espiritu. Amin siyang inaanyayahan sa lugar na ito, O Diyos. Manguna siya, bumilos siya, O Diyos, sa aming puso, sa aming isipan. Hallelujah. Gayon din, Panginoon, dinadalangin namin sa iyo ang maghahatid ng iyong salita, ang iyong anak na iyong pinadala sa amin. Tunay, Panginoon, na bigyan mo po ng karunungan, dumaloy, ang kapangyarihan sa kanyang buhay. Tunay na hindi lamang, Panginoon, matuto kami mula sa kapahayagan ng iyong mga salita. Kami, Panginoon, ay ma-refresh, ma-revive, Panginoon, sa iyong mga salita. Mag-heal, Panginoon, ang anumang pain na meron kami at gayon din, Panginoon, mag-strike sa aming puso hanggang sa aming mga kaluluwa. Ang iyong mga salita ng sa gayon, O Diyos, ang aming mga pananampalataya ay mabuhay, lumakas, O Diyos, at ito ay amin din magagamit sa aming pamumuhay, O Diyos. Salamat, Panginoon, gayon din sa lahat ng mga kapatid na naririto. Itinataas namin, Panginoon, ang aming mga buhay sa iyo, ang aming mga handog, Panginoon, na sakripisyo ay sa iyo lang namin inaalay, O Diyos. Salamat, Panginoon. Patnubayan mo ang gawain na to mula sa pasimula hanggang sa matapos ito. Manguna ka ang iyong pagpapala lamang, O Diyos, ang aming makamtan sa dakong lugar na ito. Sa iyo ang mataas na papuri, parangal, pagdakila. Sa tanging pangalan na aming Panginoong Jesus, ang lahat ng biniles na Panginoon ay pumalakpak at sumigaw na malakas na Amen! Praise God! Amen. Magandang umaga po sa ating pong lahat. Pwede po ba natin batiin yung ating pong mga kapatid na kasama natin ngayon Happy Lord's Day? Masaya po ba? Nakasama niyo po ba yung katabi niyo ngayon? Amen. Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Pinupuri ka namin, O Diyos. Ang pasasalamat ay sa iyo, ang papuri ay sa iyo. Hallelujah. Sabi nga po dito sa mga awit, chapter 75 verse 1, salamat o Diyos, maraming salamat sa iyong pangalan kami tumatawag upang gunitain sa lahat ng oras ang mga gawa mo na kahanga-hanga. Marami po tayong mga bagay na dapat ipagpasalamat sa ating Panginoon. At isa na po dito yung biyaya po ng kaligtasan. Amen po ba? Sa panibagong buhay at lakas na patuloy pinagkakalob niya sa atin yung mga biyaya na patuloy na ating pong naranasan sa bawat araw. Amen po ba? Isa nga po malakas pa na palakpakan lahat ng pinagbala ng Panginoon. Amen. Hallelujah! This morning, patuloy po nating batiin yung ating pong mga kapatid na kasama natin. Sa umagang ito, iparamdam po natin ang pagmamahal ng ating pong Panginoon. Hallelujah, Jesus. Come on! Hallelujah! Huwag po tayo mahiya, pwede po tayong umikot at batiin po natin yung ating pong mga kapatid na kasama natin. Sa umagang ito, hallelujah! Umawit tayo sama-sama! Sama-sama, nagpupuri
pag-ibig mo ay hindi nagbabago. Itataas ang ngalan mo, Panginoong Jesucristo. Kami sama sa sumasamba, sumasamba sa'yo. Hallelujah, tayo sumasamba. Hallelujah, sumasamba sa'yo. Hallelujah, sabay-sabay natin awitin. Sumasamba sa'yo. Hallelujah, praise your name, O God. Hallelujah, patuloy po nating awitan ang pasasalamat at pagpupuri ang ating Panginoong Diyos na buhay. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Come on. Hallelujah. Hallelujah, come on. Hallelujah, papuri sa iyo ang pasasalamat ay sa iyo lamang namin ibibigay, Panginoong Jesus. Hallelujah. Kung aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang dahilan bakit ako'y pinili mo tinalagaan. Di ko kayang isipin, yes Lord, di ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat! Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, 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 oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Kung may pagsubok man, hallelujah, patuloy ang Panginoon ay nararapat sa ating mapupuri. Hallelujah. O kagipitan, let's let us declare. Amen. Ikaw ang susang aking sandigan, hindi mo ko pababayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat! Hala! Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ang katulad mo. Hallelujah! Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Hallelujah! Buhay ko na purihin ka. Yes, Lord! Sa iyo'y sumamba, wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko na purihin ka. Yes, Lord! Hallelujah! Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Awitin natin. Buhay ko na purihin ka. Buhay ko na sa iyo'y sumamba, wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka, Panginoon. Minsan pa, salamat, salamat. Salamat, salamat. Yes, Lord. Oh Jesus, sa Hallelujah. pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo.
Hallelujah, Lord. Salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Yes, Lord. Patuloy ka namin pinupuri sa umagang ito. Panginoon, nararapat ka sa aming mga papuri at masasalamat. Hallelujah. Yes, Lord. Patuloy natin itataas sa pangalan ng Panginoong Hesus sa umagang ito. Hallelujah. Nararapat ka. Nararapat ka, Panginoon. Hallelujah. Despite our struggles, oh God, sa mga pagsubok na dumaraan, Panginoon. Hallelujah. Ika'y pupurihin pa rin, Panginoon, oh God. Hallelujah. Jesus. We praise your name, oh God. Malaya po nating bigyan ng papuri na pasasalamat ang ating Panginoon. Hallelujah. Sambitin po natin ating mga pasasalamat sa ating Diyos. Ika'y nararapat, Panginoon. Ika'y nararapat sa aming mga papuri. Salamat. Salamat sa dakila mong aking. Salamat sa pagyakap mo, Ama. Ang presensya mo, ang ninanais mo, ang puso ko
salamat. At ikay nararapat, Panginoon, sa mga papuri at pasasalamat. Hallelujah. Minsan pa isang malakas sa palakpak para sa ating Diyos. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Amen. Salamat sa dakilang Diyos sa presensya na sa atin ay kanyang ipinadama. Amen. And before we proceed po sa ating pong gawain, isa pa pong bibigyan tayo ng mga bata ng kanilang presentation at ito yung kanilang way para magbigay ng papuri sa Panginoon. Sige po, bigyan po natin ng palakpak. Malakas na palakpak ang Panginoon sa buhay po ng ating Children's Department. Amen. Sige po, dito lang po muna yung lahat po ng mga bata. Yung mga other po ng mga kids po, dito po kayo sa unahan. Ipagpe-pray po ni Ate Chat po.
Sige po, ipagdasal po natin. Yes, hallelujah, Lord. Gabayan niyo po, Lord, ang mga batang ito, Lord, na sila po'y lumaki ng maayos at may gabay po ng inyong mga salita, Lord God. Gabayan niyo rin po ang kanilang mga magulang sa pagpapalaki po sa kanila, Lord God. Patnubayan niyo po sila maging mabuting bata at maayos po sa kanilang palaki na sumusunod sa inyong mga salita, Lord. Maraming salamat po sa buhay ng mga batang ito na pinagpala niyo sa araw na ito, Lord. Lord God, maraming salamat sa buhay ng mga magulang na ito na gabay niyo po, na ibinigay niyo po ang mga batang ito sa kanila upang maging gift niyo po ito sa kanila, Lord. Maraming salamat, Lord. Patnubayan niyo po sila at gabayan niyo pa. In Jesus' name, Amen. Amen. Sige po, malakas po muna ang palakpak sa ating Panginoon. At ipapa-excite ko po muna kayo sa ating magiging speaker po today. So ngayon po, yung ating pong speaker, pinadala po ng Panginoon ay napakaganda. Ayan. Nakakaano po yung kanyang glass skin. So, yun po ang ating pong mensahera po sa araw na ito. Binilas tayo ng Panginoon dahil alam niya na meron tayong kailangan at yun po ay sa kanya po ipinadaan ng Panginoon. So, siya po ay nagmula pa po sa Santa Rosa sa may mental block ako. Sa Joshua family po. So, sila po yung ating kapatid mula sa Santa Rosa. Siya po yung namumuno. Kapartner po niya yung kanyang husband na si Brother Wawi Dictado. So, ayun po at napaka-blessed din po nila kasi they are growing up po. At pinagpala po sila ng Panginoon at kaya naman tayo po rin ay pagpapalain mula sa mga salita na sa Kanya ay pinahayag ng Panginoon. Sige po, hindi ko na po patatagalin ang anak ng Diyos na sa atin ay pinadala upang maghayag ng salita. Walang iba kundi si Sister, Pastora, Cherry Dictado. Sige po, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hello. Hello. Yan. Salamat, Ate Lea. Ang haba na introduction ni Ate Lea. Di ba nakaka-overwhelm? Masaya po kami ngayong umaga. Happy Lord's Day po, everyone. Tama po si Pastor, pag first Sunday, puno no po. Sa pagpapala po ng Panginoon, marami pong salamat sa lahat po na pumunta today. And Happy Lord's Day din po sa Full Life Church. Salamat po sa ating Pastor Ding kasi po naimbitahan po kami muli dito at nakasama po namin kayo. Andito din po ang Joshua Family Church, kaya hindi ko na po... Yes po, salamat po. Binabati din po namin yung aming pong kapastora sa Ginayangan, Quezon, si Pastora Malu. Salamat po sa Happy Lord's Day po sa mga kapatid po natin doon. So, yun po, papasalamat po kami kay Pastor Ding kasi kahit po kinakabahan kami, ma-surprise po ang ating Pastor Ding, kaya dapat always ready kayo. Kasi po, dyan niya po kami sinasanay. Salamat din po sa pag-invite niyo po sa amin dahil nararamdaman po namin welcome na welcome po kami sa inyo. So, ready na po ba tayong mag-start? Amen. Sige po, mag-pray po muna tayo. Dakilang Diyos, nagpapasalamat kami sa umagang ito. Muli, nagkasama-sama kami magkakapatid upang mapakinggan ang iyong mga salita. Salamat, Panginoon. Samahan kami. O God, ng iyong banal na spirito, Panginoon, sa umagang ito, O God. Ikaw po ang magpahayag sa amin. Gamitin mo lamang po ako bilang iyong instrumento, Panginoon. Ngunit ang amin po mga maririnig ay magbubuhat, O God, sa iyo. Buksan, Panginoon, ang aming kaisipan. Buksan ang aming mga puso, Panginoon. Nang sa ganon, O God, madala namin sa aming pag-uwi ang napakahalagang mensahe mula sa iyo, Panginoon, na maiisa buhay namin ang lahat ng aming mapapakinggan. Maraming salamat, Panginoon ko, at patuloy kami magpupuri, magpapasalamat sa umagang ito, O God, at dadakilain ng iyong pangalan. In Jesus' name we pray. Amen. Sige po, salamat po sa Panginoon. Every time nandito po ako, kinakabahan po ako pag nakikita ko yung mga mukha nyo. Pero natutuwa po ako. So, ang topic po natin for today is
The overflow of grace and thanksgiving. Pag sinabi pong overflow of grace, ito ay nag-uumapaw na biyaya or divine favor na binibigay sa atin ng ating Panginoon. Amen po ba? Amen po. Ito ay grace mula sa ating Diyos o kaya naman taus-pusong tayo'y magpapasalamat sa ating Panginoon dahil sa biyaya o grace na ito na ibinigay po sa atin, lalo na sa ating mga hintil, di po ba? So ito rin po ay understanding of God's love, generosity, particularly through salvation in Jesus Christ. Kagaya po ng binanggit ni Kuya Kurt kanina, pumapatungkol po ito sa ating salvation, sa ating pong pagtanggap sa ating Panginoong Jesus. So ang verse po natin gagamitin ay 2 Corinthians 4, verse 15 to 16. Babasahin ko po sa English. All this is this is for your benefit, so that the grace that is reaching more and more people may cause thanksgiving to overflow to the glory of God. Verse 16, therefore, we do not lose heart, though outwardly we are wasting away, yet inwardly we are being renewed day by day. Sa Tagalog po, ang lahat ng pagtitiis ko sa kapakanan ninyo upang sa pagdami ng mga nakakatanggap ng mga kaloob ng Diyos, lalo namang dumadami ang nagpapasalamat at magpupuri sa ating Panginoon. Verse 16, kaya't hindi ako pinanghihinaan ng loob, sabi to ni Paul. Bagamat humihina ang aking katawang lupa, patuloy namang lumalakas ang aking spirito. So, bibigyan ko lang po ng konting background yung Corinthians po, no? Ito po kasi yung naging ministry ni Pablo sa Corinto. At masasabi po natin kasi na hindi naging madali nung panahon na yon yung pagmi-minister ni Paul sa mga Corinto kasi meron pong nagkikriticize sa kanya that time. So, maraming, alam nyo naman yon, tipo ba, during ng ating pag-share, palaging may mga nagkikriticize sa atin, may mga nagbibigay sa atin ng negative comment. Ganon din po si Paul noon. Sabi niya dito, pero kahit na nagkakaroon ng hardship si Paul noon, pinili pa rin niyang makipagkasundo sa mga ito alang-alang sa kapakanan ng mga believers. At para kay Paul, mas mahalaga ang mag-glorify ang Diyos. Amen po, di ba? Kesa pahalagahan pa niya yung mga hardship niya, suffering at na-experience noon. Ang tinitingnan kasi niya dito ay yung ministry niya at kung paano niya may papakilala ang Diyos sa mga tao. So, ganun po. Ganun po yung naging ministry ni Paul doon. Kahit na maraming kumukontra sa kanya, ang isinasaalang-alang po niya yung mga Korinto, yung mga nakarinig na. Pero kahit na may nagsasalita sa kanya hindi maganda, gumagawa sa kanya ng hindi mabuti, mas pinipili ni Paul na pakitaan sila ng kabutihan kesa pahalagahan niya yung nararamdaman niya, yung nararanasan niya, mas pinipili niya yung ministry niya kasi alam ni Paul na pag inuna niya yung ministry niya, ang Diyos nasa kanya. Kasi mas mahalaga sa kanya na nakakapagbahagi siya ng Word of God kaysa dun sa nararamdaman niya. Kasi yung pagbabahagi niya ng Word of God, maraming nagpapasalamat sa Panginoon, maraming nag-glorify sa Panginoon. So sa kanya, kahit nahihirapan siya, dead ma siya dun sa feelings na ganon. At nararamdaman din po natin yun, di ba? Pag nag-share tayo ng Word of God. Tulad ni Paul, ganon din yung nararanasan din natin pag nagbabahagi tayo ng Word of God. Nakakaramdam tayo ng rejection. Nakakaramdam tayo na parang hindi tayo pinapansin ng kapwa. Hindi sila nagpapakita ng hindi interest. Binabanggit din po ito minsan sa atin, di ba, ni Pastor Ding, na madalas ang mga kapatid natin, mahal natin sila, gusto natin silang maakay, but nire-reject nila tayo. Yung iba nagdadahilan. Yung iba, kung ano-ano sinasabi sa atin. So, ganun din si Paul. At nangyayari pa rin siya hanggang ngayon sa mga believers of Christ, di po ba? So, sabi nga dito, our objective ay to encourage believers to endure suffering as their trials benefit others, increasing grace and glorifying God. So, how do we endure trials and suffering? Sa papaanong paraan ba natin at tinitiis ang mga pagsubok at pagdurusa na nararanasan natin habang sinusunod po natin ang ating Panginoon, ang kalooban ng Diyos, at kung paano nating mapapagtagumpayan yung suffering na pinagdadaanan natin, nakasama rin natin ang Panginoon. So, iisa-isahin po natin kung paano natin mapagtatagumpayan yung mga suffering na pinagdadaanan natin. And up to now, na-experience pa rin po ng bawat isa sa atin. So, sabi nga sa letter A, overflow grace. Overflow of grace. Overflow of grace is an abundance of God's divine
favor, love, and blessings. Ang sabi dito, nag-uumapaw na biyaya mula sa Panginoon na natatanggap po ng mga mananampalataya. So nararanasan natin ng kabutihan at favor ng Diyos ng sagana. Sabi po, para sa mga believers of Christ, di ba? Ang sagana ng natatanggap natin sa Panginoon. At dahil dito, marami ang nagbabago ang buhay. At nawi-witness po natin yon, di ba? Marami sa atin nagbago buhay. At nagkakaroon ng kakayahang magpala at maglingkod. Ako nga po, masungit ako dati. Pero binago po ako ng Lord. Di ba? Yun yung biyaya. Biyaya. Alam po na asawa ko yun. Masungit po ako. Pero ngayon daw, nakikita pa ba? Mukha na lang daw po ako masungit, pero hindi na po ako masungit. Amen. Ganon din po yung kapatid namin si Mami Chat. Dati po sabi masungit siya. Pero ngayon po sa biyaya ng Panginoon, hindi na po kami masungit. Slight na lang daw. Hindi, joke lang po yan. Hindi na po kami masungit. Itong biyaya na ito na natatanggap pa natin bilang mga believers of Christ ay nagbibigay sa ating ng lakas para i-share o ibahagi ang Word of God. So yung biyaya daw po, yung nag-uumapaw na biyaya, overflowing biyaya na binibigay ng Lord, yan ang nagbibigay sa atin ng lakas ng loob para ibahagi yung Word of God sa kapwa natin. Kasi totoo lang din naman na talaga natin kaya mag-share ng Word of God, di ba ba? Ang hirap kaya, di ba? Aaralin pa natin. Oh, pero sa biyaya ng Panginoon, di ba, sinusupply ng Holy Spirit sa atin kung paano natin may share yung kaligtasan, yung salvation. Minsan, katulad na sabi ni Ate Lea kanina, sabi niya para daw na nawawala siya. Pero ganun din tayo, di ba? Nangyayari yung minsan, lalo pag binigla kayo ni pastor. Sinabi na, ikaw magganito, magganyan, sasyak ka, di ba? Lalaki mata mo. Sabihin mo, teka, saan na ba nga kami gagawin namin? Di ba? Hindi namin alam kung paano. So, ganun din po, na normal po yan. At sabi dito, ang Holy Spirit ang tumutulong sa atin para magampanan pa natin ng tama yung ipinag-uutos po sa atin ng Panginoon. Kaya po tayo nagiging matatag, malakas ang loob. So kapag daw po nakakapag-share tayo ng Word of God sa kapwa natin, lumalakas yung loob natin. Yung lakas ng loob na yan, nagmumula po yan sa biyaya ng Panginoon. Overflowing grace na binibigay sa atin ng Panginoon. Kaya lumalakas po yung loob natin. Dati mahiyain tayo, di ba? Nasaan si Vanessa? Si Vanessa po, alam niyo po yan, meron na po yung kakambal sa amin sa Santa Rosa, si Red. Yung amin pong kasama, na every time po siyang magpe-pray kasi naiiyak po siya kasi sa pagmamahal po ng Panginoon sa kanya. So nakikita mo yung ng heart niya, di ba? Yung genuine ng heart niya, yung pagmamahal niya. Naaalala ko kay Red si Vanessa. Kasi si Vanessa dati, pagka inutusan namin or na-assign siya, naiiyak po talaga siya. Ngayon po, meron na po kaming pangalawang Vanessa. Pero ngayon po, si Vanessa po, hindi na siya umiiyak, di ba? At naka-assign na po siya. Meron na po siyang ginagampan ng gawain sa full life. So, binigyan po ulit kami ni Lord ng another Vanessa. Si Red po yun. Sabi po dito, sabi nga ni Pablo, kung marami ang magpapasalamat sa Diyos kahit na dumaan man siya sa hardship or suffering ng buhay, bale wala ito. Basta't para sa Panginoon, ganon din po tayo dapat mag-isip or maramdaman dapat. Na kahit dumadaan po tayo sa suffering ng buhay, tuloy lang po tayo. Wala po dapat matitinag. Tuloy-tuloy lang po tayo. So next po, sa letter B, suffering and its purpose. Sabi pagdurusa daw po at saka layunin nito. So pagdurusa, alam na po natin suffering. Pero pagka layunin, mag-iisip po ba tayo kung ano ba yung layunin ng suffering, ba't tayo pinadadaan ng Panginoon sa suffering, di po ba? So sabi, ayon kay Paul, ang suffering na nararanasan ay isang paraan o layunin para makamit ang eternal purpose natin. Hindi ito dahil para tayo pahirapan, o rosahan ng ating Diyos. Kung hindi malaki ang magagawa nito para tumatag tayo sa ating pagsunod at sa ating pananampalataya. Ang tanong po dito, ano nga ba ang purpose nito para sa atin? God uses suffering to purify, to test, to develop faith in believers, making them righteous and aligned with His life. So isa-isay natin, purify, test, develop faith. Sabi dito, making them righteous, para maging righteous tayo, at i-align yung buhay natin sa Panginoon. So, isa-isahin po natin. Pag sinabing purify, ito po yung dalisayin. Dinadalisay ng suffering yung buhay natin. So, sabi sa Isaiah 48 verse 10, sinubok ko kayo sa pamamagitan ng kahirapan, kung paanong ang pilak ay dinadalisay sa apoy.
ang isang, kung iisipin nyo, di ba yung may metal, yung metal na kulay black, di ba sabi nila, pag tinapat mo daw yun sa apoy ng matagal, unti-unti siyang lumilinis. So, lalo na pagka, lalo sigurong matagal, unti-unti siyang lumilinis, lumiliwanag, gumaganda, kasi nahuhugisan, ganyan. So, tayo, sabi daw dito, parang ganun po tayo, para tayong metal. Na sabi, habang tayo ay dumadanas sa suffering, parang pinapadaan din tayo sa apoy. Diba? Yung apoy, yun yung suffering natin. Tapos unti-unti, nalilinis yung puso natin. At unti-unting naaalis yung dumi sa pagkatao natin. Kasi di ba may man tayong old attitude. May mga pangit tayong, alam naman po natin yun, may mga negative naman po talaga tayong pag-uugali before, di po ba? So sabi, para tayong metal na pag tinapat mo sa apoy, unti-unting gumaganda, unti-unting lumilinis, ganyan. Nakikita yung ganda. Yung sinasabing dumi dito, yun yung dumi ng puso ng tao. Ano po ba itong pagpaparami sa puso? Ano ba yung mga bagay na nagpaparami sa puso natin? Yung mga ugali po natin hindi maganda. Yung mga way of living po natin na hindi naman po gusto ng Panginoon. Yan po yung nagpaparami sa puso natin. Yung ating pong mga bagay na alam nating mali, pero ginagawa pa rin natin. Alam nating kasalanan, pero ginagawa pa rin po natin, nagpapatuloy po tayo. So, yun po yung mga, yun po ang nagiging dahilan kung bakit hindi nagiging dalisa yung puso natin. At kung sa suffering na pinagdadaanan natin, yan po yung nagiging, naglilinis po sa ating mga puso. Kaya kinakailangan po talaga ma-purify yung heart natin. So, sabi po dito, next po sa test po. Pag sa test naman, sabi sa James, sa Santiago, mga kapatid, magalak kayo kapag kayo dumaranas ng iba't ibang pagsubok, sapagkat alam ninyo na lalong magiging matatag ang inyong pananampalataya matapos ninyong pagtagumpayan ang mga pagsubok na yan. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo maging ganap at walang pagkukulang. This passage encourage believers to view trials as positive. Ibig sabihin, dalhin natin yung pagsubok, gawin nating positive. May mga pagsubok kasi, lahat naman ng suffering, lahat ng pagsubok natin talaga, negative yan. Kasi nga, di ba, nasasaktan tayo, nahihirapan tayo. But hanapan natin ng positive para ma-encourage tayo na yung test na yan ay pinapadaan lang ng Panginoon sa atin para tayo matuto, para tayo lumakas, tumatag. So yun po yung test ng buhay. Hindi tayo tinetest para tayo pahirapan ng Panginoon. Kaya ini-encourage niya, yung test, sinasabi dito, yung test, palitan natin ng positive. Hanapan natin yung problema ng positive. Halimbawa, ang daming negative mo nakikita. Doon sa problema na yon, humanap ka, alin ba doon ng positive? Para gumaan yung damdamin mo. Para gumaan yung pakiramdam natin. Kasi doon sa pagdadaanan na natin na yan, may makikita tayong positive dyan. Bukod pa doon, sa dulo ng pagsubok natin, doon natin makikita na may lesson yan. Mayroon pala tayong matututunan dyan. So, hanapan niyo yung problema nyo ng positive para gumaan yung pakiramdam, para hindi tayo yung yuko na lang or iyak na lang. Kasi ang Panginoon, hindi naman niya inalaw yung test na yan para pahirapan tayo. Di po ba, te? Hindi niya yan para test po yan. Test po yan sa atin para makita yung positive ng problema ang pagdadaanan natin. Di po ba? So, next po. To faith. Sa 2 Corinthians 4, verse 17. So, binabaybay po natin yung number 1, purify. Yung number 2, test. Number 3, to develop faith. Ang bahagya at sa 2 Corinthians 4:17 po, ang bahagya at panandaliang kapighatiang dinaranas ko ngayon ay magbubunga ng kaligayahang walang hanggan at walang katulad. Kapag may suffering daw po tayo, mas magagawa nating lumapit sa Panginoon. Instead na umasa sa sarili. Tama naman po, di ba? So pagka naniniwala tayo na yung mga pagsubok ay dumadating sa atin ay wala tayong magagawa, alam natin na ang Panginoon ay meron pa. Kaya niyang gumawa ng miracle, kaya niyang alisin tayo sa mahirap na kalagayan natin. At dahil po dito lumalakas tayo at nade-develop ang faith natin at yung trust natin sa Panginoon. Amen po, di ba? Totoo yan eh. Tulad po ng mga taong nagkakasakit, may sakit. Minsan, ang doktor po, may hangganan naman po talaga yung kanilang magagawa. So sa mga panahon na ang mga doktor nagsasabi po sa tao na
humingi na tayo sa Panginoon ng miracle. So, doon natin nakikita na may hangganan ng kakayahan ng tao. May hangganan yung kayang ibigay ng tao sa kapwa nila. Pero ang Panginoon, meron pa. So, yung mga may sakit, lalo na po yung mga kapatid natin na wala namang pampagamot, di po ba? Means, kadalasan, umaasa na lang po sila sa bahala na si Lord. Or bahala ka na po, Panginoon, kaya mo kaming pagalingin. Pero hindi nyo napapansin, dun sa pagsabi natin na simpleng, bahala ka na po, Lord, ikaw nang bahala sa akin, nade-develop yung faith ng tao. Diba? Na parang, okay, dati, kung may pampagamot ka, papagamot ka. Kahit mayaman, kahit mahirap, kapag wala nang magagawa sa sakit nila, sa Diyos humihingi ng tulong, di po ba? Pero papansinin po natin, nade-develop talaga yung faith. Kasi nagkakaroon ng pananampalataya yung taong umaasa at humihingi sa Diyos ng kagalingan sa kanila. Kaya nade-develop yung faith po noon. So sabi po dito, yung sa mga youth na nag-aaral, ngayon, ang dami pong youth na kasama natin dito. Di ba pag may mga exam kayo, kinakabahan kayo, papasa kaya kami? O kaya, lalo na pag may final test, o kaya yung kuha na ng grades. Yan. Di po ba ang mga bata nag-i-stress na sila? Na parang ano kaya yung result ng exam ko, makakapasa kaya ako sa exam, maganda kaya grades ko. O di ba yan yung mga concern ng mga estudyante at maraming pa pong iba. Pero lagi, katulad po itong anak kong si Red, mabilis po yan ma-stress sa school. Lagi niya po ako sinasabihan na, Mami, alam mo ba, stress ako today. Ganyan, lagi siya. Hindi agad gumagamit ng pagod talagang stress agad. Stress ako today. Pero alam niyo po, ang sinasabi ko lang palagi sa kanya, anak, mag-pray ka. Mag-pray ka sa Panginoon, sasamahan ka niya. So, gagawin niya po yun. Gagawin po yun ng anak ko. Magpe-pray po yan na magpe-pray. Hanggang sa makuha niya po yung sagot. So, pagka nakuha niya po yung sagot, ang saya-saya niya, thank you Lord po yan ng thank you Lord. Maghapon po yun, thank you Lord ng thank you Lord. Di na-develop po yung faith ng bata. Di ba? Na-develop yung faith niya. Kasi simple lang sinabi, mag-pray ka sa Lord. Kaya mga magulang, di ba? Pagka na-stress anak niyo, una niyo sasabihin, mag-pray kayo sa Panginoon. Or basta magtuloy lang kayo sa gawain. Or magbasa kayo ng Bible, mag-meditate kayo ng Word of God, mag-pray kayo. Kasi yung fear nila, napapalitan ng faith. Kasi umaasa sila sa Panginoon. Ang nilalapitan nila yung Panginoon, hindi yung kakayahan nila. Kasi totoo lang, ang talino po ng mga bata, bigay po yan ng Panginoon sa inyo. Kaya kung meron kayong dapat i-honor, yung Panginoon. Kung meron kayong dapat paniwalaan, panampalatayanan, yung Panginoon natin yun. Kasi ngayon po, sa generation ng mga kabataan, ang dami na pong may depression. Ang dami pong na-stress. Yung lungkot, hindi na po nila ginagamit yung lungkot, ang ginagamit na po nila stress. Pero nalulungkot lang naman po sila. At yung pagod, sinasabi nila, stress ako. Diba? Ganon agad sila. Kaya ang sasabihin po natin, parents, mga bata, mga youth na nandito, kapag ka nasa panahon kayo ng ganyan sitwasyon, pray agad. Punta agad kayo sa kwarto, get your Bible, pray agad sa Panginoon. Yun po yung pinaka pwede nyong gawin para mawala yung takot. And then pag nakita nyo yung resulta, magpasalamat po tayo sa Panginoon. Diba? Hindi tayo nagkaroon ng stress, hindi tayo na-depress, hindi tayo nagkaroon ng fear. Diba? Kasi, at saka habang hinihintay natin yung result ng grades, nakasmile tayo. Diba? So, ganun po dapat. So, next po sabi, making us righteous. Sabi sa Hebrew 12 verse 11, habang tayo ay itinutuwid, hindi tayo natutuwa kung hindi naghihinagpis. Totoo naman po yun. Ngunit pagkaraan nun, lalasap tayo ng kapayapaang bunga ng matuwid na pamumuhay. Ginagamit ng ating Diyos ang suffering para tayo madisiplina. Parang magulang sa kanilang mga anak. Totoo po to. Tinuturuan tayo ng magulang natin kung paano tayo lalaking mabuting tao. So may mga magulang po dito, may mga magiging magulang soon. Di ba? Diba sabi dito, ganon din po ang Panginoon sa atin. Tinuturuan din po tayo ng Panginoon maging righteous. Dinidisiplina rin po tayo ng ating Panginoon. Sabi, maaring kung minsan nasasaktan tayo sa pagtutuwid. Nalulungkot tayo, umiiyak, nahihirapan, pero lahat ng ginagawang pagdidisiplina ng Diyos sa atin, may magandang resulta sa dulo. Yung ending po niyan. So meron at meron tayong matututunang lesson doon sa pinagdaanan po natin yon. Di ba yung mga
mga tayo, matatanda, yung mga parents natin, and then yung mga kabataan ngayon, sino dito nakaka-experience na ang mga magulang pinapalo, yung pinapalo ng nanay nila, tatay nila, pinipingot. Sino po nakaka-experience niyan? Di po ba? Kinukurot. Di po ba? Pero pagkatapos ng galit o yung ganun ng nanay, ako po, na-experience po yan kasi mama ko po din, ganun po. Binabato pa nga po ako ng brush dati. kasi po makulit po ako, tsaka pala sagot po ako. Mabait ko talaga dati, pero secret lang po natin yun. O, di ba? Pero, ang nanay ko, ang sasabihin niya sa akin, kaya ako ginawa yun kasi mahal kita. So, di ba? Yun ang lagi sinasabi. So, sa mga kabataan ngayon, pag tinatama kayo na magulang nyo, ninanag kayo ng parents nyo, or minsan, nakaka-experience pa nga, pasaway ka, lumayas ka sa bahay. Nakaka-experience. May na-experience sa estudyante na ganyan. Pasaway po kasi talaga. Diba? Pero ang sinasabi ng mga parents palagi sa atin, ginagawa ko to kasi mahal kita anak. Gusto ko walang may masabi sa iyo. Ganon din ang Panginoon sa atin eh. Kasi ayaw ng Panginoon may masabi sa atin ng kalaban natin. Kasi ayaw ng Diyos na yung representative niyang mga anak niya, yung mga believers, mapipintasan. So tayo po parang mga magulang. Ang Diyos parang magulang natin, dinidisiplina po tayo. Kasi ayaw ng Diyos na napipintasan yung mga anak nila. Ang gusto ng Panginoon, tinataas tayo. So pagpasaway tayo, paano tayo itataas ng Panginoon, di ba? Paano tayo magiging righteous? Kung pasaway tayo, tsaka matigas ang ulo natin, kung di tayo nakikinig sa magulang natin, di tayo nakikinig sa Panginoon, paano tayo maging righteous? Di sasabihin ni Lord, tigas ng ulo mo, anak, hindi ka nagbabago. Diba? So, never ending yung suffering. Kasi ayaw natin magbago. So, ganun ang Panginoon natin. Dinidisiplina po talaga tayo. So, sabi pa po dito, diba? Sabi dito, kaya tayo dinidisiplina ng magulang natin kasi mahal na mahal daw tayo ng magulang natin. So, ang Diyos po, tandaan po natin, dinidisiplina po ang mga believers niya, mga mananampalataya niya, kasi mahal na mahal niya po tayo. Di ba? Mahal niya yung mga masunurin, mahal na mahal din niya yung mga hindi masunurin. Di po ba? Pero, syempre, lamang ang masunurin. Di ba? Lamang tayo po doon. Di po ba? So, next po, align with His will. God uses suffering to align people with His will, suggests that through hardship, individual develop Christ-like character such as perseverance, humility, and dependence on God. Suffering with Christ is a part of the call of Christian calling. Nagbibigay ito ng daan sa ating lahat para mas maging malapit pa tayo lalo sa ating Panginoon. May mga kapwa po tayo na until now, hindi pa rin naman po talaga ready maglingkod sa Panginoon. So hanggang ngayon, hindi pa rin po nararamdaman na may calling sila. Totoo po yun, di ba? At tayo po naniniwala tayo, amen yung bata, di ba sabi niya, tayo po naniniwala tayo, lahat ng tao may calling. May calling tayo lahat sa Panginoon kasi tinatawag nga tayo ng Panginoon kasi ayaw nga ng Panginoon mapahamak tayo. So gusto niya, kaya lahat tayo may calling, pero may mga, ako po, personally may na-experience po ako, may nakakaukentuhan po ako, na ang sabi niya, pag nakikita po niya kami na naglilingkod, ang sinasabi niya, ang galing nila. Sabi niya, nakakapaglingkod, talaga nagagawa nila yan sa Lord, parang yung time nila talaga nandiyan dyan. Kasi may calling sila eh. Parang gusto ko sabihin na, di ba may calling ka rin sa Panginoon? Di ba? Bakit lang hindi nila naiintindihan yung calling? Kasi sinara na nga yung, ayaw nila eh. Ayaw nilang alamin yung calling nila. Yung iba, nag-aalangan, ayaw nilang, naku-confuse. Kaya hindi nila makita yung calling nila. Sabi nga, ang calling, laging yan meron yan na laging responsibility kasi. Pero yung responsibility na yun, parang nagiging burden pa sa kanila kaya ayaw nilang sumunod. Pero kung sana susunod sila sa Panginoon, maiintindihan nila, mabubuksan nila yung heart nila, mabubuksan yung mind nila, na may calling din sa'yo ang Diyos. Hindi ito, wala namang pinili ang Panginoon na sa atin, ito may calling ka, ito hindi. Ito, tatawagin ko, ito hindi. Wala pong ganun ng Diyos. Kasi 'di ba, ang Diyos mahal niya lahat ng tao. So wala po siyang pipiliin. So kung walang pinipili ang Panginoon, lahat may calling. Pero bakit nahahati ang tao? Bakit yung iba hindi nila makita yung calling nila? Kasi yung iba ayaw nga sumunod.
Ayaw po nilang ibigay yung life nila sa Panginoon. Kaya yung calling nila, hindi nila makita, hindi nila matagpuan. At saka nagiging palaisipan sa isip nila yon. So ano pa po, sabi po dito ay kapag tayo po ay nagiging witness of this world. So ibig sabihin, isipin niyo po witness daw po tayo ng world na ito. Kapag witness po tayo, ibig sabihin po, representative po tayo ng mundong ito, ng Panginoon sa mundong ito, sa lupang to. Di po ba? Meron po tayong kailangan gawin. Di ba sabi po, representative daw po tayo ng world, ng mundong ito. So kapag representative ka, dapat po naiintindihan po natin na dapat ka maging representative ng Panginoon. So, paano tayo magiging representative? Sabi ni Paul, ginagawa ang kanyang ministry, gayon din tayo lahat. So, ibig sabihin, ginagampanan dapat natin yung ministry natin. Na kung paano natin naiintindihan ang pagiging representative ng Panginoon, gawin po natin. Huwag po tayo nagdadalawang isip. Gawin po natin yung pagiging representative natin sa Panginoon. Kasi, pinapadala tayo minsan ng Panginoon sa isang lugar at para doon natin i-share yung Word of God. At hindi lang naman po sa pagsasalita ang pagiging representative. Nakikita po dapat ang pagiging representative natin sa way of living natin. So, check po natin lagi yung way of living natin kasi hindi lang sa salita, kundi sa way of living natin, nagiging representative tayo ng Panginoon. So, yun po yung ibig sabihin noon. Yung kapatid ko po, may kapatid po, share ko po sa inyo, dumaan po yan sa suffering. Ang iba po dito ng mga kapatid, tingin ko po talaga, kilala na po nila si Cresan, yung kapatid ko po. Yung iba po, alam na po, narinig na po yung testimony ng kapatid kong yon. Pero yung iba po na hindi pa, share ko po to para po maintindihan nyo yung suffering na may kalakip na magandang resulta po yan. Yung kapatid ko po, matagal na po yung nagtrabaho sa Singapore. And yung family niya nandito, pero siya matagal po siya nagtrabaho sa Singapore. Doon sa pagtatrabaho niya sa Singapore, nakapundar po siya ng bahay dito sa Pilipinas. And then, nagiging growing yung family niya kasi 4 po yung anak niya. Pero, lagi po siyang malayo. Kasi na Singapore siya, nandito po yung mga anak niya. Dumating po yung time na nakaramdam po siya na nagiging yung parang mas gusto na niyang makasama yung family niya dito sa Pilipinas. Na-homesick po siya. So, ipinagpalit po niya yung career niya po doon. Kasi sa Singapore po, engineering po kasi siya eh. Sa Singapore po, maganda po yung sweldo niya. Pero dahil nalulungkot po siya, gusto niya makasama yung family niya, mga anak niya, nalulungkot siya na lumalaki yung anak niya na hindi siya kasama. Nag-decide po siyang bitiwan yung career niya doon sa Singapore. And dito po stay na lang sa Pilipinas. Nung time na po na yon, yung kapatid ko po ay nag-apply ng trabaho dito sa Pilipinas. Pero hindi po siya makakuha ng trabaho na gusto po niya. Yung isang beses pa po ay akala niya mareregular siya pero naging contractual po lang yung nawalan siya ng trabaho. Kasabay pa po noon na nawalan siya ng trabaho, nagkasakit po yung mama namin. Kasabay po noon, nasisira yung bahay niya kasi nagpagawa po siya para po siyang naloko. Wala pa pong 2 taon, unti-unti na pong nasisira yung bahay. Nagkaanay, bumabagsak. Tapos, sa laki po hindi naman po super laki, dun sa kabuuang bahay na pag pinagsakripisyohan niya, yung kwarto na lang nila yung natitira na walang sira, tas tumulo pa. Tas kalakip nun, 4 pa po yung anak niya nag-aaral. Tapos, nawalan siya bigla ng trabaho. Tapos kami po na-busy kasi po yung mama ko nagkasakit. Alam niyo, isang araw, sinabi niya sa akin, ate, sabi niya, parang hindi na yata ako magaling. Kasi 40 years old na ako, hindi pa ako makakuha ng magandang trabaho sa Pilipinas. So, dumadating na po yung time na parang pumapasok na po yung kalungkutan, depression, sabi niya. Sabi niya, siguro, dapat, parang iniisip na raw niya mag-caregiver sa US. Hindi naman po yun ang forte niya. Kasi nalulungkot na po siya kasi parang hopeless na po yung pakiramdam niya na may 4 ako nag-aaral, wala akong trabaho, paano kami mabubuhay? Parang ganon. Alam niyo po, sinabi ko lang sa kanya, before po kasi, ini-invite ko po yun mag-Bible study. Pero para po siyang palitaw, alam niyo po yung palitaw, lulubog, lilitaw. Lahat papakita, mawawala, papakita, mawawala. Ganon po siya.
Tapos po, sabi ko sa kanya nung nagsasabi siya sa akin, ka mag-attend ka ng Bible study. Total, wala kang trabaho, mag-attend ka ng Bible study. Paglingkuran mo yung Panginoon. Binigay ko yung verse sa kanya ng Matthew 6:33. Seek first His kingdom. Unahin mo yung kaharian ng Panginoon at ang lahat ng problema mo, hayaan mo ang Lord ang gumawa ng paraan. Ma-bless lang po ako kasi siguro po talagang tinatawag na siya ng Panginoon. No po? Kasi pagkasabi ko po nun sa kanya, dahil po ate po ako, sumusunod po siya. Mga kapatid ko po sumusunod yung dalawang sumunod po sa akin. Nag-attend po siya ng Bible study sa amin. Attend po siya ng attend. Hanggang isang araw po, may tumawag sa kanya doon na, sabi sa kanya, kasi sa Singtel po siya galing, sa Singapore. Puntahan mo tong Globe Company. May kakilala ko dyan, magpa-interview ka. Sa Quezon City po yun. Ngayon, sabi niya, ate, sabi ko, sige, ipag-pray natin sa Panginoon yan. Pinag-pray po namin. 3 interview po siya. Pinagpe-pray po namin nila, pastor. Pumapasa po siya. Sabi niya po, wala na po talaga. Akala niya wala siyang pag-asa. Kasi 40 years old na siya. Sabi niya, hindi na ako makakatrabaho. Paano na tong pamilya ko? Nag-interview po siya 3. Yung ika-4 po, nakaano na po siya, wala namang, parang nakapasa, waiting na lang po siya. Kaya lang, hindi dumadating yung kanyang call kung kailan siya mag-start. Parang na po siya, parang naiinip na siya, baka hindi ako nakapasa, ganyan siya, worried po siya. So, kung di mag-pray ka, magkaka-schedule ka. Alam niyo po, dumating po yung time, kasama ko po si Ate Sol, si Pastor, sila Mami Chat Joshua, nag-pray po kami, kasama po yung kapatid ko. Ang sabi niya, pakipag-pray po na mag-schedule na po, mabigyan na po ako ng schedule para makastart na po ako sa work ko. Alam niyo po, pinagtanghalian lang po kami ng Lord. Tapos, di pa po siya tapos kumain. Ang tagal niya pong hinintay yung kanyang schedule, parang mga 3 weeks, pag ganyan. Pinakain lang po siya, pamilya nag-call. Yung araw po na nag-Bible study kami, yun din po yung tumawag yung company na mag-start ka na ng gantong date. Diba? Praise God. Palakpakan po natin, Panginoon, di ba? Ganun po kumilos yung Panginoon sa kanya. At eto po, nag-start na po siya. Dahil po, magtatrabaho na siya, hindi na siya makaka-attend ng madalas sa Bible study. Ang sinabi ko po sa kanya, tumutok ka sa live, and then pag yung Sunday mo, dapat nilalaan mo sa Panginoon yan. Do your part. Sabi ko, binigyan ka ng Panginoon, naging answered prayer ka dun sa mga prayer, pinagkalooban ka ng Diyos, ng trabaho. Dapat may gawin kang kapalit para sa Panginoon yan. Ang ibig sabihin yan, mag-share ka ng Word of God dun. Sa kumpanya kung saan, mga kaibigan nyo. Yun po yung sinasabi ko sa mga kaibigan mo. Kasi makaibigan po yung kapatid ko. Sabi ko, doon ka mag-share sa mga kaibigan mo, sa mga ka-office mate mo, ganyan po. Ang sinasabi niya po, sige ate, tatry ko. Lagi po siyang ginaganon, binigyan ka ng Lord ng trabaho, dapat may pasasalamat kang mapagbigay sa Panginoon. Paglilingkod yan. So nagtuloy-tuloy po siya. Alam niyo po, one day, sinabi niya sa akin, ate, magkakaroon tayo ng Bible study sa Globe. Sabi niya sa akin. Nagulat po ako. Sabi ko, glory to God. Ang bilis naman ng tugon ng Panginoon. Sinabi ko kaagad po kay Pastor. Agad-agad po, kinasa ko po yan. Ilan ang tao? Ilan ang willing? Ayan. Nag-start po kami doon, 20. Tapos po, ngayon po, 40 na. Tuwing Monday. Tapos po, ang pagpapala po ng Panginoon doon, may mga janitorial po siyang naging kaibigan doon sa kumpanya sa Globe. At ang sabi po niya, yung mga janitorial po doon, napunta ng ibang branch. Kasi reshuffle po yun eh. So yung mga natataniman po sa Bible study, ini-encourage naman yung kapwa nilang guard doon sa company. Kaya po ganun po siya lumago. Nagulat na lang po kami ni Pastor, meron na po kami sa Cavite, may nagjo-join na po sa Cavite, sa Makati, sa Mandaluyong, Globe, Purview, yun po. Ito pa po ang very exciting at nakakaiyak po doon sa story ng kapatid ko. Kaya napaproud po ako, sobrang pasalamat ko sa Panginoon. Kasi po, ang tagal po niya nagtrabaho sa Singapore, pero hindi po siya na-promote. Gumaganda po yung kanyang sweldo, pero hindi po siya na-promote. Dito po sa Globe, first time po, sinabi niya po sa akin to, ate, first time kong na-experience
Nasa loob, nawala pa akong 1 taon at kalahati sa company, 2 beses po siyang pinromote. Hindi pa po yun. Di ba ba? So, glory to God. 2 beses po siyang pinromote. Binigyan pa po siya ng company car. Hindi naman po siya humihiling. At yung benefits na gusto niya sana magkaroon ng parang health, ano ba yung health something na, health card para sa family niya, binigay din ng Globe. O ginamit po talaga ng Panginoon yung Globe. Tapos alam niyo po, ang sabi niya, naiiyak po yung kapatid ko tuwing magkikita kami. Kasi sabi niya, ngayon lang ako, akala ko wala na. Akala ko ganyan. Tapos sabi niya, ang tagal ko sa Singapore pero hindi ako naka-experience ng ganitong klaseng promotion. Sabi ko, kasi ang Lord ang nag-promote sa'yo. Diba? Ang Diyos ang naglagay sa'yo sa position na yan. Kaya do your part. Sabi ko, ipagpatuloy mo yang ginagawa mo yan sa Panginoon. Kasi first time po namin ginawa yon Zoom, Google Meet, na tuwing Monday po, Bible study po namin nila, pastor, yung mga ano doon. Tapos nararamdaman po namin, minsan po, para dumadami po sila. Hanggang sa sinabi niya, mag-visit kayo sa Makati, ate. Nag-visit po kami doon. At nakita po namin yung mga taong nagba-Bible study po namin. Nagba-Bible study po namin, hindi namin, akala namin, kami-kami lang. Yung pala, marami po pala talaga sila. Diba ba? Sa biyaya po ng Panginoon. At hindi lang po yun, mga kapatid. Naging director na po siya ngayon. Opo. Diba? Ang pagmamahal at, diba? Ang sabi niya, sabi ko sa kanya, Matthew 6:33, seek first His kingdom. Unahin mo yung kalooban ng Diyos. Sa mga estudyante na bago magtatapos, unahin niyo yung gawain ng Panginoon. At ang Diyos ang magpaplano sa iyo kung kailan ka itataas. Kung saan ka ilalagay na posisyon. Kaya kahit ang kapatid ko po, na-amaze po siya sa kilos ng Diyos sa kanya. Kahit po siya, nagugulat siya kasi po, wala pa po siyang 2 years sa Globe, pero ganun yung promotion ng ginawa ng Panginoon sa kanya. Dahil lang po sinusunod niya yung kalooban ng Diyos, nakapagbahagi po siya doon na mahigit 14 na tao na nagkaroon ng kaligtasan. So yun po yung napaproud po nagpapasalamat kami sa Panginoon na ganun po siya. At ito po, yung kinakwento po one time ni Pastor, sabi niya, ate, gusto po ng kumpanya na idalahin siya sa mas pa po ng mga direktor. Pero nakaka-bless po yung kapatid ko kahit wala po akong sinasabi sa kanya. Ang sinabi po niya, maaapektuhan yung gawain. Kaya mag-i-stay na lang ako sa posisyon muna na to. Kasi, ibig sabihin po, baliwala po yung mas binibigay sa kanya na posisyon, na mas pa doon sa kanyang kalagayan. Baliwala po yun kung maaapektuhan naman yung gawain. So, ganun din po tayo, mga kapatid. May mga suffering na pinagdadaanan, pero ang Diyos, pag pinaglingkuran at saka nilapitan natin, meron siyang gagawing malahimala at yung unexpected nating miracle, na hindi natin inaasahan na mangyayari. Ang kapatid ko po, 40 years old na po siya eh. Pero ngayon pa po niya naranasan yung ginawang ng Panginoon sa buhay po niya. Kaya po kami pong Joshua ay natutuwa po sa kanya kasi hanggang ngayon po, kasama po natin siya ngayon sa gawaing ito. So, yun po yung mahaba-haba po, pero napakabuti po ng Panginoon sa mga anak niya. At kung nagawa po ng Panginoon yun sa kapatid ko, kaya pong gawin ng Panginoon yun sa lahat po sa atin. So, po, basta maglingkod lang po tayo. So, di ba sa letter C, sabi po dito, focus on God's glory. Sabi dito, the suffering of trials of believers serve a divine purpose to extend God's abundant grace to more people, increasing thanksgiving and praise directed to God. Sa mga nararanasan po nating mga hardship, alang-alang sa paglilingkod po natin sa Panginoon, lalo nating nararamdaman na dinedemonstrate naman ng Lord ang power niya sa atin. Kasi bakit po ginagawa ng Panginoon? Kasi po, tinutulungan po tayo ng Panginoon para magawa natin yung dapat natin gawin sa Kanya. Tapos sabi, kumikilos ang kapangyarihan ng Diyos, ginagamit ang isang sitwasyon bilang magandang opportunity para mas maraming tao ang tumanggap ng kaligtasan. At dahil sa naging resulta at bunga ng mga pagtitiis natin, marami namang taong nagpapakumbaba at nag-glorify sa ating Diyos. Di po ba? Pag nakakapag-share tayo ng Word of God at
kapag tumugon yung sinera natin, di ba ang saya-saya po natin talaga, di ba? Di ba? Ang sobra, no? Sabi po sa Romans 5, verse 3 to 4, we also glory in our suffering because we know that the suffering produce perseverance, character, and hope. Hope and perseverance, sabi dito, ito yung sinasabi ni Paul sa verse 16 sa Korinto. Believers should not lose your heart. Huwag daw agad papanghinaan tayo ng loob sa kahit anong mangyari. Sabi, huwag kayong panghihinaan ng loob, huwag kayong mapapagod. Huwag kayong hihinto. Na kahit sino man ang humarang sa ginagawa nating paglilingkod, huwag po kayong hihinto. Huwag po kayong mawawalan ng pag-asa. Ay, minsan, di ba, kahit kami sa Joshua, na-experience po namin yan, ang dami namin ngayon, sa susunod na taon, ang konti namin. Di ba? Pero sabi ni Paul, huwag kayong hihinto. Kahit pa sino pa yung humarang sa inyo, huwag kayong huminto. Yan ang sabi niya, di ba? Sabi dito, minsan po yung mga health natin, di ba? Ilang beses na dumaan sa operasyon. Ito po. Share ko din po ito. Kasi po ako rin po mga kapatid, sa paglilingkod ko po, sa pagsunod ko sa Panginoon, dumadaan din po talaga ako sa suffering. Start po noon, para bang ang pakiramdam ko, tuwing naglilingkod ako sa Panginoon, parang laging may humahadlang. Parang nakakaramdam po ako na parang lagi na lang dumadating sa akin yung point na mamimili ako, pamilya ko ba, o yung ministry ko, o yung pagsaserve ko sa Panginoon. Madalas po, katulad po nung namatay yung nanay ko, kasi po, stage 4 colon cancer. Yung nalaman po namin yung sakit niya. Lagi po kami nasa ospital. Ang mall po namin, ospital. Kung nakakapag-mall po ang ibang tao, kami po, parang ang mall na namin ng mama ko, hospital. Kasi po, nagkikimo siya. So, tinatry po namin na pahabain pa yung kanyang buhay. So, dun sa panahon po na yon, hindi po madali kasi ako po, nag-iisa akong anak na babae. Yung dalawang kapatid ko po, nagtatrabaho sa Singapore. Yung isa po, si Sir Crisan nga po, nagtatrabaho naman dito. So, hindi ko po siya talagang totally maistorbo. Ang hirap po kasi, parang sa'yo yung lahat, yung ikaw yung mag-iisip sa nanay mo, kasi ayaw mo rin pabayaan yung nanay mo. Madalas, yung chemo niya, tataon pa ng Wednesday. Tapos yung pag-hospital niya, tataon pa ng Sunday service namin. Pero lagi tapos wala pa doon yung pagod mo na pag-aalalay sa kanya. So nakakaramdam po talaga ako ng pagkapagod. Lagi ako nagsusumbong sa Lord na, Lord, napapagod na po ako. Tapos pero ayokong itigil yung gawain, yung ministry. Kasi pag wala po ako sa ministry, lalo po ako ng hina. Yun po ang aking iniisip. Kapag tumigil ako sa gawain, yung mga kapatid ko sa Joshua, paano? Wala ako. Paano yung pastor namin? Sino mag-aalalay? Sino mag-aasikaso? So, ayaw ko pong maging reason yung suffering na nararanasan ko para lang hindi ko magawa yung ministry namin o yung gawain namin sa Joshua. Pero sa lahat ng pangyayaring yun, mas pinipili ko pa rin na, Lord, gawa ka ng paraan na magawa ko, mairaos ko tong Bible study na to, dapat kasama ko dito. Ganun po ako. Dapat lagi kasi yung salita mo, Panginoon, kalakasan ko yan. Pag hindi po ako naka-attend, manghihina ako maghapon pagpunta na naman namin ng ospital. Yun ang ko po kasi, sabi ko, Lord, ikaw ang charger ko eh. Ikaw ang kalakasan ko. So dapat, Lord, wag mong hayaang mahadlangan yung pagpunta ko sa'yo. Ganun po yung isip ko. Tapos hanggang sa nagkasakit naman po ako, 3 beses na ako na-operahan, Daddy, no? 3 beses na po ako na-operahan. Lagi din po sa health, pagkatapos po ng sa nanay ko, sa health naman po ako ng suffering. Lagi pong napapahinto, kailangan magbibigyan na naman ng reason. Health ko ba, magpapahinga po ako, nagagalit po sa akin si Mami Chat kasi, tsaka yung mga kapatid ko po sa Joshua kasi, hindi pa nga po ako magaling, pero nandoon po ako, present po ako sa gawain natin. So yun po, may mga sufferings tayong pinagdadaanan, pero lagi po nating paninindigan yung paglilingkod natin. Wag po nating hayaan na ipinagpapalit po natin yung gawain natin sa Panginoon. Kailangan po, priority siya, una siya, bago po yung mga bagay na gusto nating gawin. Kasi pag una ang Diyos, ang Panginoon, yung attention niya nasa atin, kasi inuuna natin siya eh. Pero yung mga susunod natin mga gagawin, sinasama naman po tayo ng Panginoon dyan, so pwede na po yun ipagpaliban.
Pagpaliban na po natin yon. Basta ang una po sa buhay, ang Panginoon. Kahit po hinaharangan po yan ng mga sufferings natin, huwag po kayong pumayag na dahil lang sa sufferings sa pinagdadaanan natin, hindi na tayo magpapatuloy. Dahil lang nasasaktan tayo sa isang relasyon, sitwasyon, hindi na tayo magpapatuloy. Huwag pong ganon. Kasi ang Diyos po, tinawag tayo ng tapat. Kaya dapat po maging tapat po tayo. Diba? Kung tunay po tayo nagmamahal sa Panginoon, hindi po tayo magpapatinag sa trials, hindi po tayo magpapatinag sa suffering. So, ganun po kami. Sabi pa nga po dito, ang susi lang po mga kapatid, focus lang tayo at surrender tayo sa Panginoon. Sabi po dito, kasi po pag siya ang inuna mo at inuna mo sa lahat, hindi po tayo magkakamali ng desisyon. Kasi alam natin na after ng suffering, may makikita kang result na ikakatuwa ng lubos pagkatapos nito. 'Di ba? Sabi nga, ang Lord Jesus natin ay laging nagbibigay sa atin ng reason to smile. Totoo po yan. Kahit po nakakaranas tayo ng kalungkutan, ang Diyos kahit sa simpleng lagi siya nagbibigay ng reason to smile. Or after ng mga trials natin sa Panginoon, ang dulo po niyan, sobra po tayong matutuwa. 'Di ba? Kaya po daanan po natin yung pagsubok. Kasi alam po natin, sa piling ng Panginoon, yung dulo niyan, mayroon pong dahilan na ikatutuwa po ng puso natin. Amen po? Yes po. So sabi po ni Rick Warren, the deepest level of worship is praising God in spite of pain. Diba? Sabi niya, thanksgiving God during a trial. Trusting Him when tempted. Surrendering while suffering. And loving Him when He seems distant. Sa panahon ng paghihirap, mag-worship tayo sa Panginoon. Na siyang nakakaalam kung ano ang makabubuti sa bawat isa sa atin. So matuto tayong magtiwala po sa Panginoon natin ng lubos. At isurrender po natin lahat ng suffering natin sa Panginoon para po tayo lumakas. At mapagtagumpayan po natin yan. So last na po sa letter D, benefits of suffering. Ano po daw ba yung mga benefits ng suffering natin? So ano po ba ang dahilan kung bakit tayo dumadaan sa suffering? Sabi, spiritual growth. Sabi, lalo tayong lumalago sa ating faith, malaki ang nababago sa ating pagkatao, natututunan natin ang magkaroon ng self-control, compassion, natututunan nating magparaya, magpakumbaba, at magpasakop sa ating Panginoon. So, spiritual growth, diba? Sabi nila dito daw, pagka daw tayo ay umaasa na sa Panginoon, nagkakaroon na tayo ng compassion. Nagkakaroon na tayo ng self-control. Hindi na tayo magagalitin. Hindi na tayo nag-iisip ng mga bagay na negative. Hindi na tayo nabubuhay ng mga bagay na mga kasalanan. Kung hindi, ang iniisip na lang natin, ano ba yung kagustuhan ng Panginoon sa atin para lumago yung pananampalataya natin. Amen po, di ba? Diba? Next po, deeper intimacy with God. Diba? Deeper intimacy. Yung paglapit natin sa presence ng Lord Jesus, mas lalong lumalalim na mas mainit yung ating faith. Yung hindi na po kompleto yung araw natin kung hindi tayo magpe-pray. Hindi na kompleto yung araw natin kung hindi tayo magde-devotion, prayer time, reading the Bible, di ba? So, ibig sabihin, yun yung nais ng Diyos sa atin, magkaroon tayong intimacy. Di ba? Intimacy with God, deeper. Malalim na relasyon sa Panginoon, malalim na pagkakakilala sa Panginoon. So, yun po yung nagiging dahilan ng suffering natin kasi lalong lumalalim yung ating pananampalataya dahil doon sa mga pagsubok na binibigay sa atin. Kasi mas alam nating may gagawin ng Diyos sa mga bagay na wala na tayong control. Di po ba? Next po, hope and strength. Higit po sa lahat, kahit ano pa man ang pagdaanan nating mga na suffering, hindi na po tayo papanghinaan ng loob. Diba? Hindi na tayo basta-basta mawawalan ng pag-asa dahil ang Diyos po natin ay ang kalakasan natin. Ang lahat ng bagay ay kaya niyang gawin. Kaya mahalaga po ang pagsunod sa Panginoon. So sabi daw, tulad ni Paul, kahit na nakakaranas man siya ng suffering, trials, hardship, habang ginagampanan niya ang paglilingkod, hindi ito ang dahilan para hindi niya gawin ang ministry niya. Dahil mahal niya ang Panginoon, gagawin niya ang lahat ng pinag-uutos sa kanya nito. Ganon din po tayo. Dapat mga kapatid, hindi po tayo dapat magpapakontrol sa mga pangyayari sa buhay natin. Yun po yung sinabi ko po kanina. Huwag nating hayaan i-control tayo ng mga nangyayari po dito nangyayari sa ating negative dito sa mundong ito.
Kung tunay nating mahal ang Panginoon natin, kahit ano pang maging hadlang yan, sisikapin nating makasunod sa kanyang kalooban. So, di ba? May dalawang bagay po tayong dapat na maunawaan tungkol sa suffering. Yung suffering na nararanasan po natin, kung wala po ang relasyon natin sa Panginoon, ang suffering na to ay magpapaulit-ulit lang. Hindi po to magkakaroon ng ending. So yung suffering na yan, habang nabubuhay ka dito sa lupa at wala ka namang ginagawa sa kalooban ng Panginoon, yung suffering na mararanasan mo, hanggang mamatay ka na at mawala ka sa lupa, magdudusa ka pa rin. Hindi siya mawawala. Hanggang kabilang buhay, magdudusa tayo. Yan yung buhay na hiwalay sa Panginoon. Pero yung buhay, sabi dito yung buhay na kasama ang Panginoon natin, at na habang dumadaan tayo sa suffering, pero ang Diyos ay nasa atin dahil kasama natin siya, magpapatuloy ta. Sabi dito, ito yung buhay na never ending. Kasi sa totoo lang, ang suffering, mga kapatid, pag doon na tayo sa langit, pagkasama na natin ng Panginoong Hesus, tapos na ang suffering. So, may dalawang bagay. Yung suffering dito sa lupa, na hindi natin kasama ang Panginoon, ito yung suffering na walang ending. Pero yung suffering na kasama natin ng Panginoong Hesus, meron po yan ending. Kasi yung ending niyan, pagkasama na natin ng Panginoon. Tapos na po ang suffering pagka ganon. Tapos na ang paghihirap at pagtitiis po natin. Amen po, di ba? Di ba? Salamat. Papalakpakan po natin ang Panginoon. Kaya mga kapatid, ang pinakamagandang suffering, yung nandito tayo, nagsasuffer tayo, pero kasama natin ang Panginoon. Yun po ang pinakamagandang suffering. Sabi po dito sa nabasa ko rin po sa Rick Warren, God has a purpose for your pain. May purpose ang Panginoon sa pain natin. A reason for your struggle. May dahilan ng struggle natin. And reward for your faithfulness. May reward tayong matatanggap sa pagiging tapat natin. Trust Him. Magtiwala tayo sa Panginoon. And don't give up. Huwag po kayong mag-give up basta-basta. Sabi po. So now, di po ba? Paano po natin i-connect ang ating message ngayon na suffering sa Sorhay? Kasi po tayo po ay sa Sorhay until now, di ba? Sa pamamagitan ng pagiging masipag natin at pagtatyaga natin sa kabila ng mga suffering na nararanasan natin bilang mga believers, lagi tayong may hope. At hindi po natin dapat kakalimutan na temporary lamang ang mga paghihirap natin dito sa mundo. Diba? This is not about escaping challenges, but about finding spiritual strength and purpose in them, enabling us to soar high with renewal, hope, faith, and spiritual life. At dahil sinasamahan tayo dito ng Holy Spirit ng Panginoon, hindi pa rin natin namamalayan na palakas na pala tayo. Yung spiritual natin palakas na ng palakas. Sometimes hindi po natin yan napapansin. Na hindi natin napapansin yung Holy Spirit pinalalakas sa mga believers of Christ. Tapos yung grace of God, may sabi po dito yung grace of God, yung salvation na nadidinig natin sa bawat sinishare po natin sa mga kapatid natin, ito ba yung bagay na hindi na dapat natin ipinagpapaliban natin in our generation? Kasi yung grace po ng Panginoon, hindi yan mawawala. Pero meron pong dalawang klase ng grace. Yung grace po, kung marinig mo ngayon, kung matanggap mo ngayon, grab the opportunity na. Gawin na po natin, paglingkod na po tayo sa Panginoon. Kasi yung isang grace po na yan, nawawala po yan. Pag wala na po tayo dito, pag wala na po ang mga anak ng Diyos, yung grace po na pangalawa, mahirap na po yan kunin. Ulitin ko po, hindi po nawawala ang grace. Hanggang sa huling panahon, may grace po yan. Pero yung grace po na kasama natin ng Panginoon, ngayon na, grab the opportunity na po yan. Kasi dapat may gawin na tayo ngayon. Hindi na po ito ang panahon na nako-confuse ang tao, ayaw sumunod, next time na lang, Lord, o kaya sa susunod na lang, Lord. Hindi na po yan ang panahon ngayon. Kasi yung susunod po na grace, mamamatay muna ang tao bago makuha ang grace. Hindi na po madali. Ibig sabihin po, hindi na po siya madaling kunin. Pahihirapan ng tao bago makuha ang grace. Kaya kung narinig nyo na po yung grace, yung salvation,
kunin nyo na po yung magandang opportunity na po na yan. So sabi po, di ba, in conclusion, hinihintay nyo na yung conclusion, no? In conclusion po, emphasizing that believers' focus should be on the unseen eternal realities rather than the visible, temporary circumstances of this life. So, ibig sabihin po nito, di ba? Focus lang tayong mga believers. Wala po tayo dapat, wala na yung dapat dalawang isip. Focus lang po tayo, maglingkod lang po tayo hanggat nabubuhay po tayo dito sa lupa, tuloy-tuloy lang po paglilingkod sa Panginoon. Walang atrasan. Diba? Wala pong atrasan. Kahit pa pahirapan tayo, walang atrasan. Di ba? Tuloy-tuloy lang po yan. Amen po ba? Amen. So hanggang doon na lang po yung aking message for today. Mag-pray po tayo. Sige po. Let us pray. Dakilang Diyos, marami pong salamat, Panginoon, sa umagang ito, O God. Salamat sa narinig po naming kalakasan mula sa iyo patungkol sa suffering, Lord. Patuloy patatagin mo ang puso, understanding naming mga anak mo upang maging righteous kami palagi sa iyong harapan at maging karapat dapat kami, Panginoon, sa iyong kaharian. Patuloy itouch mo ang bawat puso ng mga kapatid naming nandito. Patuloy, Panginoon, na samahan mo kami sa aming buhay, Panginoon, ng paglilingkod upang magawa namin, Lord, ang lahat ng iyo pong ipinag-uutos sa bawat isa sa amin. At patuloy, Lord, na maging karapat dapat kami upang maging mga anak mo, Panginoon ko. At alam po namin, Lord, na hindi ka nagpapabaya sa bawat isa sa amin. Lagi kang sumasama. Sinasamahan kami ng banal mong spirito sa lahat ng gawain, sa ministry, Panginoon, at pagiging sa lahat ng aming po mga desisyon sa buhay. Kaya, Panginoon, we surrender all, Panginoon, sa iyo. Sinosurrender namin sa iyo ang lahat, Panginoon, ng aming mga dalahin. At bigyan mo kami ng kagalakan, katuwaan, O God, na one day, Lord, ay pagsama namin sa iyo, O God, tapos na lahat ang aming mga sufferings, Panginoon ko. Maraming salamat, Panginoong Jesus. Patuloy kaming magpupuri, magpapasalamat. Sa iyo ang kadakilaan, sa iyo ang kapurihan, magpakailan pa man. In Jesus' name we pray. Amen. Marami pong salamat. Salamat po. God bless po sa lahat. Praise the Lord. Amen. So, ang natandaan ko doon yung letter B, the purpose of suffering, 5 bagay na pinapaalala po sa atin. Amen. Ang suffering, ang dahilan ay to purify us. Pangalawa, to test us. To develop our faith. At saka makapamuhay tayo ng mayroong matuwid na klase ng buhay and to align us doon sa will ng Panginoon. Amen? So ang suffering ay hindi po siya masama, kundi ang bagay na ito ay i-assure tayo for us to identify what is the purpose of our life sa buhay natin dito sa lupa. Amen? Kaya nga I was reminded habang tinatalakay po ni Pastora Cherry, yung kanya pong topic ay naalala ko yung chapter 8 ng Romans, sinasabi rin ni Paul. Nasabi niya doon sa chapter 8, "For I consider," verse 18, "that the suffering of this present time are not worth comparing with the glory that is to be revealed to us." Hindi pwedeng ang mga pangyayaring nagaganap sa atin ay ipagpalit natin doon sa walang hanggang kaluwalhatian ng Diyos na kung saan ipararana sa buhay ng bawat sa atin. Amen? At binabanggit niya rin doon sa verse 35, sabi niya, "Who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation, distress, persecution, famine, nakedness, or danger, or sword? As it is written, for your sake, we are being killed all day long. We are regarded as sheep to be slaughtered. No, in all these things, we are no longer than conquerors through Him who loved us. For I am sure that neither death, nor life, nor angels, nor rulers, nor things present, nor things to come, nor powers, nor height, nor depths, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of Christ
Jesus our Lord. Amen? Sabihin mo sa iyong katabi, mahal ka kasi ng Diyos. Hindi kanya iiwanan, hindi kanya pababayaan. Amen? Maraming salamat po, Pastora Cherry, sa powerful word na iyo pong ibinahagi po sa amin. Purihin ng Diyos. At naniniwala tayo na ang Panginoon ay gagamitin ng ating kapatid malakasan. Amen? Alam niyo po, ang globe ay talagang globe. Hallelujah. Sapagkat ang globe ay for God's willing, mag-i-start po ng Monday service online. Hallelujah. Amen. Kakaiba no po? Iba ang galaw ng Diyos sa mga kapatid po natin doon. Purihin ng Diyos at sooner we are praying na ang globe ay magkakandak din ng face-to-face Saturday service naman. Hallelujah. Purihin ng Diyos, purihin ng Panginoon. Glory to God. Hallelujah. So sabi dito sa 1 Corinthians, dadako tayo sa atin pong communion. Sa 1 Corinthians chapter 12 verse 13, bagay na dapat po nating maintindihan at maunawaan na sa pagpapartake po natin ng ating pong breaking of bread, may mga bagay po tayong dapat i-consider. Sinasabi po dito, whoever therefore, sa chapter 11, 1 Corinthians, whoever therefore eats the bread or drinks the cup of the Lord in unworthy manner will be guilty concerning the body of the blood of the Lord. Let a person examine himself. Then, and so eat of the bread and drink of the cup. For anyone who eats and drinks without discerning the body eats and drinks judgment on himself. Again, palagi po natin pinapaalala na kapag tayo ay magpapartake po ng communion, hindi po dapat na hindi tayo handa. Pero wag naman po nating isipin, kung halimbawa, let's say, ikaw ay baguhan na nakapakinig ng salita ng Panginoon. At sinasabi dito na kung ikaw ay magpapartake ng communion at hindi ka pa gaanong nakakapag-participate sa gawain ng Lord. But nung marinig mo ang salita ng Diyos, nagkaroon ka ng faith in your heart, amen, at iyong inilapit ang iyong buhay sa Panginoong Jesus at humingi ka ng tawad, pwede ka nang magpartake. Ang mahalaga sa Diyos ay dumako tayo doon sa pag-acknowledge na tayo ay nagkamali sa Panginoon, humingi tayo ng tawad. And then, ang Lordship ng Panginoong Jesus ay tinanggap natin sa ating buhay. Ibig sabihin, handa ka na sumunod sa kalooban ng Diyos, pwede ka na, candidate ka ng, amen, magpartake. Hindi kinakailangan matagal na taon, buwan, bago ka pa mag-partake ng communion. Kasi lahat ng bagay, tandaan po natin, lahat ng bagay, mayroong kalakip na pananampalataya. Kung may faith ka kay Jesus, pwede kang mag-partake. Kasi tinanggap mo si Jesus sa iyong puso bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Amen po ba? So sa lahat po ng bawat isa na naririto, at kung tayo may mga kasama tayong mga baguhan, tayo pong lahat ay dudulog sa Panginoon. Amen? At atin pong isurrender ang atin pong buhay sa Panginoong Jesus. Kagaya nga po na sinasabi ni Paul sa mga taga-Korinto, kung tayo ay kukuha nito, magpapartake na to, at hindi naman tayo nag-acknowledge na tayo nagkamali at nagkasala sa Diyos, hindi blessing ang marireceive natin. Instead of blessing, makikurse. Pero kung tayo naman ay naghandog ng ating buhay, inihingi natin ang tawad ang ating mga kasalanan sa Diyos, yung pagpapala ng Panginoon, marireceive ng bawat isa po sa atin. Amen? So tayo pong lahat ay dudulog sa panalangin sa Panginoon, and let us acknowledge yung presence ng Lord. Sabihin natin sa panalangin, Panginoon, sa oras pong ito, patuloy po ako nagpapakumbaba. Ina-acknowledge ko, Panginoon, na ako po ay nagkamali, ako po ay nagkulang, nakagawa ng kasalanan sa buhay ko dito sa lupa. Patawarin mo po ako, Panginoon. Kung may mga kasalanan akong hindi na i-confess, mga kasalanang minana ko sa aking mga magulang, sa oras na ito, inihihingi ko po ito ng tawad. Lagutin mo po ang tanikala ng kasalanan, impluwensya ng kasalanan sa akin pong buhay. Panginoong Jesus, nagsisisi po ako sa mga kasalanang aking nagawa at ginagawa sa buhay ko dito sa lupa. At sa oras pong ito, Panginoong Jesus,
tinatanggap po kita bilang aking Diyos, bilang aking Panginoon, bilang aking tagapagligtas. Maghari ka sa aking buhay. Samahan mo po ko sa aking buhay. At itala mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Panalangin ko po ito ng may pananampalataya sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Pagpalain mo po, Panginoon, ang mga elements na ito, sumisimbolo ng iyong dugo at katawan. Diyos, Ikaw ang aming ino-acknowledge sa aming pong pag-aalaala, Panginoon, ng banal na hapunan. Maluwalhati ka, Panginoon, sa buhay po naming lahat. Sa pangalan mo, Panginoong Hesus. Amen. Sige po. Salamat sa iyo, aking Panginoon Jesus. So tayo pong lahat ay tumayo at pumili kayo ng kapartner. This is meron tayong tipan sa Diyos at meron din tayong covenant with others. Our covenant, sa bawat isa po sa atin, tayo po ay magmamahalan. Amen? Hindi dahil kadugo mo siya, kundi tayo po ay magmamahalan dahil tayo po ay pamilya ng Diyos. Hallelujah. Sige po, find a partner, dalawa-dalawa. Hindi makaya Lalaki sa lalaki, malipas, babae sa babae. mamahaliyas ni ginto. Yung wala pa pong kapartner, sige po, umanap kayo ng kapartner. O Diyos ay tanggapin ang tanging alay ko, nawa'y gamitin ito lamang naman, wala nang iba pa akong hinihiling. We bless you, Lord. Hallelujah. Lahat na po ba meron na? Meron na po bang tinapay at saka saro? Purihin ang Panginoon. Sige po. Aking Panginoong Jesus. So ito po gagawin po natin. Yung tinapay na hawak po nyo after na ito po ay panalangin, ay inyo pong isusubo, no, sa inyo pong kapartner. Pagpapahayag na, di ba, bilang kapatid, kaya mo siyang paglingkuran. Amen po ba? Pangalawa, yung saro mamaya, yung gagawin po natin ay hindi po habitual na ginagawa nung sinasabi kasi nung kampay, cheers. Sa atin, yung cheers, gagawin po natin kasi kagaya ng atin pong mensaheng napakinggan. We share sa God's suffering. No? Amen? Na kung saan, sa pag-cheer natin, lahat tayo ay tagumpay na. Amen? We are more than conquerors. Kahit mayroong mga sufferings tayo nararanasan, we are more than conquerors. Amen po? Hallelujah. Sige po, taas po natin yung tinapay. Hallelujah. Dakilang Diyos, aming Ama, maraming salamat po, Panginoon, sa araw po ito, Panginoon. Itinataas po namin sa iyo ang tinapay na to na nagsisilbing katawan mo na nabayubay doon sa krus ng Kalbaryo, Panginoon. Maraming salamat po, Lord God, na dahil sa mga sugat at latay na iyong tinamo, Panginoon, kung meron man po ditong may sakit at karamdaman, online, Panginoon, na nanonood, nakikinig, Panginoon, inaangkin po namin, O Diyos, Lord, na sa mga sugat at latay na iyong tinamo, inaangkin po namin, pinagaling na po ang bawat isa, O Diyos. Lord God, salamat po dahil iniligtas mo na po kami, Panginoon. Maraming salamat po, O Diyos. Sa iyo po, Ama, ang pinakamataas na papuri. Sa iyo po ang pinakamataas na pagsamba. Ito po ang aming panalangin sa natatangi sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. For
For I received from the Lord what I also delivered to you, that the Lord Jesus on the night when he was betrayed took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me." Sige po, isubo natin sa ating pong mga kapartner. Itaas po natin yung saro. Amen. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa wine na ito, Panginoon, na siyang simbolo ng iyong dugo-ugad. Siyang naghugas sa lahat ng kasalanan na meron kami, Panginoon. Hallelujah. Father God, salamat po sa kaligtasan, O Diyos, na iyong pinagkaloob sa iyong nag-iisang anak. Ito po'y aming pinapasalamatan, O Diyos, dahil nagtagumpay, Panginoon. Ang katagumpayan, Panginoon, ay nangyari na, O Diyos, at kami po ay naligtas, O Lord. Salamat po, Panginoon. Ito po'y aming pinapasalamatan at tinataas sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. In the same way, also he took the cup after supper, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this as often as you drink it in remembrance of me. For as often as you eat this bread and drink the cup, you proclaim the Lord's death until He comes." Sabihin po natin sa ating kapartner, cheers for victory. Amen. Manatili po tayong sige po, manatili po tayong nakatayo. Magkakaroon tayo ng declaration of prayer. Sa mga baguhan, kapag napakinggan po natin yung i-declare po natin, if you believe on that, sabihin mo, ano sasabihin? I receive it. No. So kung tayo po ay ready na, taas po natin yung ating mga kamay. I declare your full physical blessings. I receive it. I declare your full material blessings. I receive it. I declare your full intellectual blessings. I receive it. I declare your full emotional blessings. I receive it. I declare your full financial blessings. I receive it. And I declare your full spiritual blessings. I receive In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. To God be all the glory. God bless us all.